Guys, sa wakas, ito na yung hinihintay nating tulong mula sa Japan. Okay? Kahapon lang dumating si Prime Minister Fumio Kishida ng Japan at nakipagpulong kay President Ferdinand Marcos para sa malalim na bilateral relations. At alam nyo naman guys kung anong may tulong ng Japan. Okay? Japan actually has been helping the Philippines. Lahat ng mga big projects ng Pilipinas ay halos Japan ang nagsuporta. Okay? So, in today's video guys, panoorin natin ang press conference itong si joint press conference ni President Marcos at Prime Minister Takeshita matapos silang nagkaroon ng nagpirmahan ng mga bilateral agreements. Okay? So, panoorin natin guys ang video ito. 対する政府安全保障能力強化支援の文書の交換、並びにバンサモロムスリム民間側自治地域に対する災害復旧用中期供与の文書交換につきまして大統領並びに総理大臣に立ち会いをお願いいたします。 The two exchange of notes signed by the Philippines and Japan signify the desire of both countries to continue to deepen and strengthen bilateral relations, particularly in the areas of maritime domain awareness and disaster response. Okay, so ang agreement guys is maritime disaster at saka yung patungkol sa mga importanteng bagay dito sa Pilipinas. フィリピンと日本によって署名されたこの2つの交換文書は二国間関係、特に海洋状況把握、そして災害復旧の分野においてその両国関係を進化させ強化させ続けたいという両国の希望を表しております。 May we invite the Honorable Enrique A. Manalo, Secretary for Foreign Affairs of the Republic of the Philippines, and His Excellency Hoshikawa Kazuhiko, Ambassador of Japan to the Republic of the Philippines, to exchange the signed exchange of notes. ではフィリピンのエンリケ・マナロ外務大臣、並びに日本の宇宙フィリピンsigned documents dahil hindi lang naman isang area sa bilateral relations na pinag-agree nitong dalawang presidente, kundi maraming aspects guys. Thank you, Hindi lang yan sa military, kundi people to people, at ipagtulong sa Pilipinas ng mga projects nito. Okay? So, bawat area, departments ng agreements ay meron silang isang document na in-exchange nila sa counterpart sa Japan. Thank you once again, Secretary Manalo and Ambassador Hoshikawa. Sa admin ni Marcos guys, ngayon lang nangyari ang mga ganitong mga tulong sa ibang bansa guys. We now invite the Honorable Jonas R. Leones, Undersecretary of the sa panahon ni Department of Duterte, Natural halos wala yata mga foreigners na lumalapit sa Pilipinas dahil lahat takot Vice Minister for kay International Affairs of the Ministry of Economy, inaaway pa Trade and nito ang Industry, Amerika to dahil gusto exchange niya China the signed talaga. Memorandum of Cooperation on Mining Sector Asa na between yung the palisiya ni Department of Duterte? Environment and Natural Resources of the Republic of the Philippines and the Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan. ではこれから、フィリピン天然資源省のジョナス・レオネス次官、そして、日本の保坂新経済産業審議官に経済産業省とフィリピンの環境天然資源省との鉱物分野における鉱物資源分野における協力覚書の交換をお願いいたします。 The signed
Memorandum of Cooperation aims to continue promoting cooperation in the mining and mineral resources sectors, to resume mutual support in promoting sustainable development of the respective mining and mineral resource sectors of the Philippines and Japan. この協力覚書はフィリピンと日本 So itong portion na agreement guys is about mining and minerals it's about mining and mineral operations na siguro ang Japan ay magsuporta sa mga mining operations ng Pilipinas dahil isa ring kailangan ng Japan is itong mga minerals which is napakarami dito sa Pilipinas. Okay, mas maganda rin guys na ma-develop ang ating mga mineral resources at pwede nating i-export sa Japan dahil alam naman natin ang Japan ay is a manufacturing country. Okay, kailangan nila ng mga raw materials which is dito yan kinukuha sa. So obvious itong agreement na to na makatulong sa dalawang bansa. Okay, patuloy nating panoorin guys. No 双方の工業・鉱物資源セクターの持続可能な開発を促進する上で、相互の支援を再開するための工業・鉱物資源分野の協力を促進することを目指したものです。Thank you, Undersecretary Leones and Vice Minister Pasaka. レオネス次官、小坂審議官、ありがとうございました。We now invite the Honorable Maria Esperanza Cristina Garcia Frasco, Secretary of the Department of Tourism, and Mr. Uehara Atsushi, Deputy Director General, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, to exchange the signed Memorandum of Cooperation in the field of tourism between the Department of Tourism of the Republic of the Philippines and the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism of Japan. ではこれから、エスペランサ・クリスティーナ・ガルシア・フレスコ So itong portion na to guys, ito naman ang tungkol sa agreement patungkol sa trade and tourism. Okay? Para sa mga peoples to peoples exchange ito guys. Okay? Para mga Japanese, welcome to the Philippines. Para to boost the tourism industry at ang Pilipinas naman ay pwedeng pumunta sa Japan as tourist. Okay? 観光大臣と、上原敦国土交通審議官に、観光庁とフィリピン観光省との間の観光振興協力覚書の交換をお願いいたします。The signed MOC aims to strengthen, promote, and develop cooperation in the field of tourism between the two countries. この協力覚書は両国間の観光分野における協力を強化、促進、そして発展させることを目指したものです。Thank you, Secretary. Thank you, Secretary Garcia Frasco and Deputy Director General Uehara. ガルシア・フラスコ大臣、上原審議官、ありがとうございました。This concludes the exchange of signed agreements. At this point, may we invite His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines, to deliver his statement, to be followed by His Excellency Kishida Fumio, Prime Minister of Japan. これで文書の交換は終了いたします。ではここで、フィリピン共和国の、フェルディナンド・R・マルコス・ジュニア大統領閣下から、ご発言をお願いいたします。でそれに続いて、日本の岸田文雄総理大臣閣下に。Okay guys. So that concludes the exchange of documents. Ngayon naman ay panoorin natin ang speech ni Pangulong Marcos para sa kung ano ang napagkasunduan nila ni Prime Minister Kishida. Okay? So panoorin natin guys. にお願いいたします。Gustong-gusto ko talaga itong sa Pangulong Marcos. His Excellency Kishida Fumio, Prime Minister of walang Japan, notes
Madam Yan ang sinasabi ni President Duterte na weak president daw si Pangulong Marcos. It turned out na si Marcos lang pala ang naka-stand up sa China. Samantala si Duterte ay, ewan ko ba? 岸田文雄総理大臣閣下、またこの後加わっていただく岸田裕子夫人、また大臣、各位両国の大臣、各位政府関係者、メディア、また出席の皆様、こんばんは。It is my distinct pleasure and honor to welcome His Excellency Kishida Fumio, the Prime Minister of Japan, today here at Malacañang Palace. His visit marks another important milestone in the strategic partnership between our two countries. It is a testament to the strong commitment of both countries to further strengthen our bilateral relations. 本日こちらマラカナン宮殿におきまして岸田首相をお迎えできることは大変嬉しくまた光栄なことでございます。二国間のパートナーシップをさらに強めるマイルストーンでありますし、両国間の関係強化のコミットメントを表しております。We are honored by Prime Minister Kishida's return official visit to the Philippines. We had a very productive and insightful discussion that covered many important aspects of our bilateral relations and how we can further work together to reach our full potential. またこの度公式に岸田首相をフィリピンにお迎えすることができて大変嬉しく思います。大変制裁的で洞察に富んだ議論をすることができましたし、これが二国間の協力関係の重要性を表し、さらなるポテンシャルを表していると思います。Our talks have been wide-ranging, covering political, security, defense, trade and investment, development, and people-to-people ties. 非常に幅広い分野について議論いたしました。政治、安全保障、開発、投資、貿易、それから人と人との絆。These wide-ranging discussions are a manifestation of how robust our bilateral relations have become in the last 67 years. Our official engagements with Japan have expanded in the past decades to include cooperation between and among our coast guards as well as our armed forces. 幅広い議論をすることができましたけれども So yan na guys, na-emphasize ni Marcos ng napag-usapan nila is about the coast guards and military personnel cooperation. So ma-expect natin guys na ang pagbisita ni Kishida sa Pilipinas ay talagang naka-time ito guys dahil sa lumalalang tension sa South China Sea. Okay? Dahil tapos na si BBM sa US para mapaigting ang relationship ng US at saka Pilipinas. Ngayon naman si Japanese Prime Minister na naman ang mag-sign ng mga agreements sa Pilipinas to make sure na merong trilateral agreements ang tatlong bansa, which is Philippines, US, and Japan. Ito yung mga friends, BFF talaga guys pagdating sa political issues, pagdating sa mga military issues. Okay, which is napapanahon na para ang Pilipinas ay makagalaw sa South China Sea. Without the cooperation of many countries guys, baka dihado ang ibang bansa against sa China. Okay? So, patuloy nating panoorin guys. Ano pang それは二国間の関係の強さがここ6、7年の間発展したということを表していると思います。幅広いテーマの話をいたしました。その中には沿岸警備隊あるいは両国軍自衛隊との間の協力関係の強化というテーマも含めました。
We have gone beyond traditional exchanges and interactions, with Japan participating in several humanitarian assistance and disaster response exercises in the Philippines. また Humanitarian assistance, guys. Yan ang isang area na pinag-usapan ng ating mga presidente. Okay? Dahil ang Japan has been helping Philippines sa lahat ng mga aspeto ng mga like mga risk reduction. Okay? So mga equipment, pati yung mga tulong na rin in cases na merong mga sakuna sa Pilipinas. So Japan is number 1 donor sa Pilipinas. 伝統的な今までの交流をさらに超えてフィリピンにおける、日本の人道支援あるいは災害対応防災などといった分野もカバーするようになりました。 Today, key agreements have been signed that will propel the momentum of our bilateral relations in the next coming years, building on the joint statement issued on 9 February 2023 following my official visit to Japan. 2023年2月9日に私が日本に公式訪問した後、合意いたしました共同声明について2国間の関係がさらに発展していることをお話しして、いくつかの重要なテーマについての文書をお話しすることができました。 This is the first Counting on our active framework of defense and security cooperation, there was an exchange of notes on the official security assistance from Japan to the government of the Republic of the Philippines. This OSA will further enhance the military capacities of our countries, including the Philippines, which shares common security concerns with Japan. また、防衛安全保障 Ito na yung patungkol sa mga military aid, guys. Okay? So, Japan is strongly advocating sa freedom of navigation at saka yung pangingialam ng China sa West Philippine Sea. Itong Japan din kasi, malaki rin problema nito sa Japan dahil meron din silang isla na pinag-agawan dyan sa against China. Yung isla na malapit sa eastern part ng China at inangkin din ng China, ngunit ito'y pag-aari na ng Japan. Okay? Itong China talaga, pagka makakita ng isla na walang protection, kahit nasa bakuran mo pa yan, guys, pukunin ng China. Okay? So buti na lang at meron tayong mga so kailangan talaga ng patrolling sa mga territorial waters ng Pilipinas, guys, or any country for that matter, even ng Japan. Actually, itong mga insect na mapunta sa Japan, okay, meron ng balita ng mga coast guards doon na mapunta sa southern part ng Japan, ay pinagbubumbahan lang yan doon, guys. Hindi yan makaarte ang China doon sa sa Japan. Dito lang yan sa Pilipinas na malakas ang loob dahil alam nila na walang mga equipment ang Pilipinas. Pero panahon na, guys, na mag-upgrade ang Pilipinas. At ito na nga ang chance natin para ma-improve natin ang security concern natin sa South China Sea or West Philippine Sea. の分野での交流はさらにその枠組みがさらにしっかりとしたものになりました。これは OSA 政府安全保障能力強化支援を通してさらにその枠組みがしっかりとしたものになると思いますし、またフィリピンと日本は同じ分野の安全保障上の懸念を共有していますので、私どもの能力の強化にこの OSA は貢献すると期待しております。The OSA grant worth Japanese yen 600 million or around 235 million pesos will help boost the efforts of our Department of National Defense in securing coastal radars for our armed forces to enhance the maritime domain awareness capability and maritime security.
Yan guys, isa sa mga donasyon na ibibigay ng China is itong maritime radar, okay, para makikita lahat ng mga activities ng mga barko sa mga karagatan ng Pilipinas. Okay, sa ngayon kasi kahit malapit lang yan, sinasabing 200 nautical miles, napakalayo pa rin yan guys. Actually, hindi mo yan makikita kung wala ka mga equipments like radar, kung sino ng mga barko ang pumasok dyan sa West Philippine Sea. So, tamang-tama itong radar sa mga coastal areas para ma-monitor ang buong coastal area ng Pilipinas na nakaharap sa South China Sea. Okay. また海洋状態把握と海上の安全保障を強化するために、この沿岸警備レーダーの供与を含め、私どもの防衛省のさらなる強化につながると思います。で、この OSA は、6億円、約2億3500万ペソに相当するものでありますけれども、さらなる、発展につながると思います。I also would like to recall our commitment to work on a framework for our status of visiting forces or the proposed Reciprocal Access Agreement, RAA, with Japan. We are cognizant. Ang equivalent ng visiting forces agreement guys between the Philippines and the US is ano naman sa Japan is tinatawag itong RAA, Reciprocal Access Agreement. Okay? So yan ang which is parang katulad din yan sa visiting forces agreements ng na yung mga sundalo ng Japan, pati mga equipment nila ay pwede nilang i-station sa Pilipinas. Yan, for interoperability. Kailangan mag-practice ka kasi guys, gumamit ng mga equipment. Dahil bago yan sa mga Pilipino, so kailangan talaga na merong access ang Japan. Yung military nila ay pwedeng pumunta dito sa Pilipinas para mag-training. Okay? So, napakaganda nitong agreement na to guys, between Philippines and Japan. Dahil hindi lang bibisita sila, kundi talagang pwede sila ma-station dito at mag-practice at mag-training ng mga Filipino soldiers. Okay. To the benefits of having this arrangement, both to our defense and military personnel, and to maintaining peace and stability in our region. またそのコミットメントは、さらに RRA の枠組みを通して、さらに強化されると思います。これが重要であるということを認識しております。で、これは私どもの防衛あるいは軍の関係者のみならず、この地域の平和と安定性に大事な要素であると認識しております。We have also signed the exchange of notes on the non-project grant aid for the acquisition of construction equipment for road network improvement, implementation, and disaster quick response operation in the Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Ang ganda nito guys, mga road equipments at saka na pwedeng gamitin pag construct ng mga kalsada at saka gagamitin sa mga disaster operations equipment ha. So I'm sure Japan can provide mga quick. Alam niyo ba guys, sa Japan, di ba ang Japan ay laging nililindol sa tuwing may masirang mga kalsada, mga bahay o di kaya sa mga lalo na yung pagkasira ng kalsada, dahil merong nangyari yung lindol sa Japan wherein naputol yung kalsada nila. Halos hati ang kalsada dahil talagang nag-break away ang lupa. Alam nyo ba guys kung ilang araw lang yun kinumpuni ng Japan? Ang bilis. Within wala pang isang linggo tapos na sila na repair na yung roads. Dahil lahat sila, ang dami nila mga equipment doon.
mga high-tech equipments. Dito sa Pilipinas, kung yun ang mangyari dito, nako, abutan ka ng siyam-siyam, buwan-buwan bago ma-repair yung kalsadang yan dahil sa kawalan ng equipment. Kaya napakahalaga talaga guys na meron tayong mga bilateral ties sa mga advanced nations of the earth. Okay? So, patuloy tayo guys. さらに、バンサモロムスリムミンダナオ自治地域における、災害対策用の重機の供与についての文書の交換も行いました。This grant, which is worth Japanese yen 957 million or $6 million US, will significantly contribute to mitigating the impact of flooding aggravated by climate change in the Bangsamoro region. でこの9億5700万円、約600万米ドルに相当するこの資金は、この地域、バンサモロ地域における洪水災害の緩和軽減に貢献すると期待しております。To mutually support the promotion of sustainable development of the mining and mineral resources sectors to the Philippines and Japan, we have signed the Memorandum of Cooperation on Mining Sector between the Department of Environmental and Natural Resources of the Republic of the Philippines and the Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan. また、鉱業・鉱物資源分野での持続可能な開発をさらに促進するために、日本の経済産業省とフィリピン環境天然資源省との間で、鉱物資源分野における協力覚書を締結いたしました。In the field of tourism between our two countries, we have concluded and signed the Memorandum of Cooperation in the field of tourism between the Department of Tourism of the Republic of the Philippines and the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism. So ito namang portion na agreement guys is about trade and tourism. Okay? So there will be an exchange of tourism between Japan and Philippines. Na dati naman na yung guys. Pero dito sa bagong agreement siguro para ma-enhance pa at ma-develop pa ang tourism industry natin sa Pilipinas. Tourism. また、観光分野におきましては、日本の国土交通省観光庁とフィリピン観光省との間で観光振興協力覚書に署名いたしました。As leaders of like-minded states, we affirm our commitment to peaceful negotiations to resolve maritime conflicts and the need for a stable and secure environment for mutually inclusive growth and development for our peoples. 私どもの人々の包摂的な発展のために、その安全性と安心を確保するために、同志国のリーダーとして平和に海洋の問題を交渉によって解決することが大事であると考えております。We must note with appreciation Japan's commitment to the Philippines, which is manifested by its dynamic support of the Philippines' efforts to attain upper middle income country status by 2025, in line with our Philippine Development Plan for 2023 to 2028. フィリピンの2023年、2025年の開発計画に沿って、2025年までにフィリピンが上位中所得国の地位を確保することを目指す上で、日本はフィリピンに対してさまざまなサポートをしてくださっております。The Japan-funded Metro Manila Subway project and the development of the North-South Commuter Railway and its extension will secure a reliable, safe, and efficient mass transportation system for the entire country. Mass transportation, guys. The Manila Subway at saka yung train, which is matagal na dapat na nag-operate sa Pilipinas. Kasi dito sa Pilipinas, ito ang problema talaga yung transport system. Na nag-rely lang tayo sa mga cars, mga jeepneys. Sa ibang countries, guys, usually ang ginagamit nila sa mga intercity is mga trams. Okay? Mga trams at saka mga trains. Wala na masyadong gumagamit ng mga sakyan sa mga advanced countries of the world, guys, sa mga western part.
Ako actually nakapunta ako ng Switzerland at doon ang mga tao ay hindi nagagamit ng mga sakyan because unang-una mahal ang gasolina at mahal mag-operate ng kotse, samantalang napakamura at malayong marating if you use trains. Sa Switzerland halos tag 6 saka 10 lanes ang train na nag-operate doon. Ako. So yan, at least sa Pilipinas merong subway system that will help the congestion of mga commuters sa Pilipinas. I wish maka-enjoy pa tayo guys the operation of the subway system. Okay? So at least may little improvement na tayong naririnig sa ngayon. 日本の支援によって、開発が行われておりますマニラの地下鉄システム、また南北をつなげる鉄道システムは信頼のおける安全で効率のいい交通手段となり、私どもの国の発展に寄与することになると確信しております。Once again, we extend our heartfelt thanks to the Prime Minister and his delegation for his fruitful and meaningful visit. Thank you very much. 実り多い、また非常に意味のある重要な訪問をしてくださいました総理並びにデレゲーションの皆様に改めて心より感謝申し上げます。ありがとうございました。So yan ang conclusion sa speech ni Pangulong Marcos sa joint press conference. At ngayon naman ay pakinggan natin itong si Japanese Prime Minister Kishida Fumio. Okay? Siya ngayon na magsalita. Anyway, nakatranslate naman yan ng English. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. At least, alam niyang magtagalog. 本年2月のマルコス大統領の訪日に続き、今回は私が総理大臣として初めてフィリピンを訪問し、マルコス大統領と首脳会談を実施することができたこと、大変嬉しく思っております。Following President Marcos' visit to Japan in February this year, I'm very pleased to be able to visit the Philippines for the first time as a Prime Minister and to be able to hold a leaders' meeting with President Marcos. 先ほどの首脳会談においては、二国間協力、また地域国際社会の諸問題への対応について胸襟を開いて意見交換を行いました。本年2月の共同声明で表明した幅広い分野での協力が着実に進展していることを確認することができました。At the meeting, we held open-minded discussions on bilateral cooperation and responses to various regional and international issues, and we are able to confirm that we are making steady progress in broad areas of cooperation expressed in the joint statement of February this year. まず、ますます厳しく複雑化していく安全保障環境の中で、この安全保障分野での連携、これますます進化しています。特に本年新たに立ち上げた政府安全保障能力強化支援 OSA の第1号案件として、フィリピンの沿岸監視レーダーの供与に合意できたこと、これを嬉しく思っています。First of all, under the increasingly severe and complex international situation, we are deepening our cooperation in the area of security, and in particular, I am happy that we are able to agree on the provision of a coastal surveillance radar to the Philippines as the first project under the newly launched Official Security Assistance OSA this year. So talagang
coastal security, guys. Pagbibigay ng Japan ng isang coastal radar na makadetect ng mga barko, aeroplano na pumasok sa ating mga karagatan sa West Philippine Sea. Okay? At least for the first time, mayroon tayong magamit na equipment man lang to monitor our seas. Dahil kung wala ka monitoring, guys, matagal na yung China nanagat dyan, or yung mga military nila pumapasok dyan na hindi natin na-detect dahil wala naman tayong mga equipment na pang-detect sa ganyan. Okay? At hindi pwedeng magpatuloy tayo sa ganang sitwasyon dahil sa panahon natin ngayon, kung hindi ka actively nag-protect sa mga teritoryo mo, maraming mang-aagaw, guys. Hindi lang naman China. Maraming interesado dyan. Dahil yan ay ugali ng tao ever since millennium. Paano ba lumalaki ang mga countries ng mga ibang countries? By capturing lands na hindi kayang protektahan ng mga residente doon. Paano ba tayo na-capture ng Espanyol nung unang panahon? Hindi ba't dala-dala ng mga Espanyol ay kanyon at ang panlaban natin noon ay mga sibat lang. Yan, sila Lapu-Lapu. Mga kung anong equipments, isang putok lang ng kanyon, wala na. Patay lahat at tumakbo na lahat. So, kailangan mo talaga ng mga high-powered equipments ngayong panahon, guys. Hindi na pwede yung mga conventional na mga baril o mga kung ano pa sa mga gera ngayong panahon. So, kailangan natin ang Japan, US at kahit Europe. Dahil sa totoo lang, guys, parang Pilipinas na lang yata ang naiwanan na walang protection sa sarili. Dapat kasi every country has to develop his own military equipments. Meaning, gumagawa ka talaga, manufactured in your own country. Kasi hindi pwedeng bibili ka lang doon sa ibang countries. Dahil sila mismo, hindi yan magbinta ng mga high-powered equipments sa mga ibang countries. Dahil kung yun ay gamitin sa kanila, di wala silang panlaban. So, ang makuha mo lang, guys, yung mga second-hand grade na mga equipments to make sure na inferior ka pa rin sa kanila. Okay. Of course, mayroon tayong mga friendly nations like US, Japan. Sila is willing to share their high-powered equipments na mga moderno na. So, hopefully, yan na ma-acquire ng Pilipinas. Okay? Pero, mas maigi pa rin na ang Pilipinas mismo ang gumawa ng sarili nilang armas. Kung wala tayong technology, guys, pwede naman yung kumuha ka ng mga mga equipment sa ibang bansa, pero una condition na merong technology transfer. Ganyan. Meaning, turuan ka kung paano gawin dyan sa sarili ng bansa. Yung China, paano ba nagawa ng China na gumawa ng sarili nilang mga equipments, mga high-powered mga items, mga high-tech na mga equipments? Dahil kinopya yan, guys, mula sa ibang bansa. Ganon din ang gawin natin. Mangupya ka kung hindi mo kayang i-reverse engineering mo. Okay, opinion ko lang yan, guys. Okay, nandito tayo sa speech ni Kishida. 日韓協力円滑化協定 RAA の交渉開始を決定したほか、日米非3カ国の協力をさらに強化していくことでも一致をしました。さらに巡視船供与を含むフィリピンの海上法執行能力向上に資する協力、警戒管制レーダーの移転を含む防衛装備技術協力を一層進めていくことも確認をいたしました。And further, decision was made to start negotiations under Reciprocal Access Agreement (RAA) and agreed to further strengthen trilateral cooperation among Japan, United States, and the Philippines. We also confirmed to further promote cooperation to improve the Philippines' maritime law enforcement capabilities, including the provision of patrol vessels and defense equipment and technology cooperation, including the transfer of warning and control radar. 経済分野においては So yan ang main purpose talaga, guys, pag-visit na President Kishida sa Pilipinas, to help Philippines na magkaroon ng strong military capabilities
na kaya niyang i-depensa ang sarili niya. So nagpo-provide sila ng mga communication radars at saka yung military assistance sa Pilipinas. Okay? マルコス大統領のビルト・ベタ・モア政策に基づき、ダルトンパスやマニラ地下鉄といったインフラ整備について引き続き官民挙げて支援していくことを表明いたしました。また、ミンダナオ地域の和平と経済社会開発に向け、災害対策、So, mahaba pa ito guys, pero dito putulin ko na lang hanggang dito dahil yung speech ni Kishida halos in parallel din naman yun sa speech ni Pangulong Marcos. So, nakita natin kung importante guys na natin kung ano bang purpose sa pag-visit na itong si Prime Minister Kishida sa Pilipinas. It's mainly guys para ma-establish na ang Pilipinas ay halos at least man lang maka-equal footing doon sa mga nasyon ng mga karatig bansa niya sa ASEAN. Okay? Dahil tayo na lang naiwan. There's no doubt about that. Na hindi kayang magdepensa sa sarili nating bakuran. Okay? Dahil lahat ng mga ASEANs na yan, katulad ng Indonesia, Malaysia, Vietnam, kayang-kaya nilang depensahan ang sarili nilang karagatan. Kung pumunta ka guys doon sa Indonesia, iyang mga Chinese militia, Chinese Coast Guard na yan, hindi yan maka-arte doon sa nila, karagatan nila. Pag makita nila yan doon, binabaril yan. Marami ng mga Chinese Coast Guard na destroy sa Indonesia dahil sa paglabag nila sa mga EEZ nila. Dito lang yan sa Pilipinas na kayang-kayang pasukin ng China. Subukan mo pumasok sila sa Indonesia, basag-basag yan sila sa yung mga sundalo ni Widodo. Okay? Sa South Korea lang lately, maraming may bagong balita doon na pumasok din yung mga Chinese militia na yan. Ang ginawa nila, binombahan sila ng tubig, lahat sila, almost 100 ka barko nandun. At halos mabasag-basag yung mga mga militia boats nila doon. Hindi sila tinantanan hanggang hindi sila umalis doon. Ganon din ang gawin sa Pilipinas. Kailangan kung sa iyo yung teritoryo, gawin mo ang anong gusto mo para maprotektahan mo na walang sino mang basta na lang pumasok diyan, kahit sino man sila. Kung di natin kaya ngayon, kailangan hanap ka ng cooperation sa mga ibang countries. Dahil hindi pwede yan guys na yung mga military natin ay lagi na lang shame, alam mo na, yung binombahan na ng tubig at walang magawa, yung binangga na ng barko at walang magawa. Yan guys, hindi pwede yan. Okay? Dito lang sa Pilipinas nila kayang gawin. So it's time guys, tama itong mga trilateral agreements na ginawa ng US, Japan at saka Pilipinas. Hindi lang yan, maraming countries ang gustong tumulong dito sa kaso ng South China Sea. So we'll see the developments, kung ano pa ang mga at iyan ang purpose guys sa mga video ko, i-brought out ko rito kung ano ang mga bagong kaganapan na may kinalaman sa ating soberanya. Okay? Dahil ako mismo, I cannot take it anymore. Civilian lang ako. Pero, naawa ako doon sa military natin na paano guys? Yan kasi ang pasimuno sa panahon ni Duterte. Na kahit sinira na yung barko ng Jimber, wala siyang imik sa China. Dahil nakipagkaibigan siya doon kay Xi Jinping. Ewan ko ba kung anong nagpasok sa utak niyang Duterte na yan. Natakot kasi siya, tinakot siya Nabumbayin siya ng missile pagka gumawa siya ng hakbang doon sa South China Sea. So para siyang tuta na tumalikod na lang sa responsibility niya. Okay? Ito lang si Marcos ngayon ang naglakas loob na ipagtanggol ang soberanya ng Pilipinas. Kaya kung ako guys,
si Pangulong Marcos i-declare ko na hero. Okay? At hindi si Aquino at kung sino-sino pa yan dyan. Unfortunately, yan ang opinion ko, guys. Bahala kayo sa opinion nyo. Basta ako may opinion din. At yan ang purpose ko kung bakit nag-vlogging ako rito, guys. Para marinig naman ang opinion ko sa mga sinong namuno dyan. Okay? So, hanggang dito na lang ang video ko, guys. Okay? Good luck po sa inyo lahat. Sana'y may God bless us all. May God save the Philippines. At one day we will become great. Okay? Thank you. At God bless sa lahat.